Hello everyone! Merry Christmas! Nandito na naman ako, si Mommy Onyx, upang ibahagi sa inyo ang 4th episode ng ating programa, Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Pero, bago ko ibigay sa inyo ang 4th episode, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang iilang mga komento sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Kaya, umpisahan kong basahin ang komento ni Angging Free Vlogs. Ang sabi niya, "Life is full of surprises. Sometimes, things happen for a reason. We don't understand, but we need to strengthen our faith." Replay ko. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G. Kitchen. Ang sabi niya, "Live watching done. Heart. OMG. Pasko pa naman. Give love on Christmas tree. Kaso, pag si Tonyo ang nakikita ko, di uso ang give love. Sarap umbagin. Nakakagigil. May sit-up pang nalalaman. No comment ako sa'yo, Cherry. Ay, nag-aaral ka naman. May isip ka na din. Alam mo na ang tama at mali. Basta back to Tonyo, gigil mo talaga ako. Mommy Alex. Kagigil po si Tonyo. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Aunganag Nelinski. Ang sabi niya, "Wow, thanks for sharing. I'm a drama lover." How sad naman ang nangyari kay Cherry. But anyway, as like they said, you will learn on your mistakes and it will lead you to your right path. Bagong kaibigan. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Choco Lapitan. Ang sabi niya, "Grabe ka, Tonyo. Hindi ka lang nakapaghintay. Bata pa yan eh. Walang alam sa unang pag-ibig. Ikaw na lang sana umintindi, Tonyo. Kainis ka. Kung ako ang magulang ni Cherry, talagang magalit ako. Kasi nakarelate ako noon. Ganyan ginawa ko sa mga anak ko. Kaya pag 5 p.m. na, nasa loob na ng bahay sila." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Helen's Vlog Official. Ang sabi niya, "Kawawa naman si Cherry. Hirap talaga pag nagmahal." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Aspi Travels. Ang sabi niya, "Dapat tayong lahat ay magdusa ng isa sa dalawang bagay. Ang sakit ng disiplina o ang sakit ng panghihinayang o pagkabigo." And now, I am going to read the comments of Mr. Proud Mixed Child, the Lion King. He said, "With multiple ways to love, it's very difficult because every emotions you try to express will always place you in a bind in life. That's how it works. It's a very tough space to be in." God bless. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Balong Mix Vlog. Ang sabi niya, "Kaawa naman si Cherry. Ganun pa naman. Paraming aral ang mapupulutan sa kwento ng buhay ni Cherry. Salamat host sa pagbabahagi." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Liza Jane Caballero. Ang sabi niya, "Nako, layas pa more, Cherry. Ayan tuloy, nabuntisan ka. Kabit pa. Think before you do it, Cherry. Watching live premiere."
Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay The Writers. Ang sabi niya, Mami Annex, kawawa naman si Cherry. Sadyang pinagsamantalahan ang kanyang kamuangan. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kachiko TV Family. Ang sabi niya, napakagandang boses mo, ma'am. Nakakaantig ng puso. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Margie Binyas 21. Ang sabi niya, magandang content ito. Thank you for sharing. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa napakagandang mga komento. Nakakataba po ng puso. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, kaya hindi ko na patatagalin. Eto na siya! Mami Annex, sa araw ding iyon, nakapagdesisyon si Tonyo na dalhin ako sa bayan upang ipa-check up kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Dahil hindi ko talaga mapigilan ng aking sarili, Mami Annex, ang masuka at ayaw kumain sa mga dating paborito kong kakainin sa umaga at maging ulam ay inayawan ko na rin ang mga ulam na dati ko na rin kinakain. Kaya nung nakapunta na kami, Mami Annex, sa bayan upang magpa-check up, doon namin nalaman na ako ay nagdadalang tao, Mami Annex. Sobrang saya, lungkot, kaba ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon, Mami Annex. Dahil na-excited ako dahil magkaroon ako ng anak. At nalungkot ako dahil kung sana nandoon ang aking mga magulang upang sila ang mag-alaga sa akin. Dahil kay Tonyo at kay Cecilia, wala po talaga akong maaasahan. Bagamat mabait sa akin si Cecilia, pero iba pa rin, Mami Annex, kung ang magulang talaga ang mag-aalaga sa akin sa panahon ngayon na ako'y nagbubuntis. Lalo pat ako'y 13 years old pa lamang, Mami Annex. Hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero salamat naman sa Diyos at ginabayan ako ni Cecilia sa mga bagay na dapat kong gawin upang hindi mapahamak ang aking binubuntis. Isang gabi, Mami Annex, hindi ko po makakalimutan ang gabing iyon na nangyayari sa aking buhay. Cherry, saan ka galing, ha? Bakit ginabi kang umuwi, ha? Saan ka na naman naglalande? Tonyo, lalasing ka na naman? Diyan lang sa bahay ng manghihilot. Kanina kasi nakita ni Aling Sefa na lumaki na yung tiyan ko. Kailangan daw alagaan ng hilot, sabi ni Aling Sefa. Sabi niya kasi para mabilis akong manganak, dapat alagaan ng hilot. Ako, Cherry, ha? Pag nalaman ko na iniputan mo ako sa ulo, mapapatay kita. Ha? Hay, ano ka ba naman, Tonyo? Ang sama ng iniisip mo tungkol sa akin. Hindi ko yan magagawa sa'yo. Ano ka ba? Abay, bata ka pa. At maganda. Halika dito. Halika dito sa kwarto. Aray, huwag mo namang hilain yung buhok ko.
sakit. Halika dito. Nang magtanda ka, Aray, ikaw babae kang malandi ka. Patitikin ko sa'yo. Ang bangis ko kung ako ang magalit pag ako niloko mo. Halika dito. Bilis. bakit ba? Ha? Ito ang sa'yo. Siguro ikaw babae ka, nagkapaglandian ka, ha? Kaya ginabi ka sa labas. Ganyan naman lagi. Landi ka na landi. Tonyo, mawa ka naman kay Cherry. Buntis siya. Ikaw babae ka. Huwag mo siya saktan. Tonyo, tama na yan. Tonyo. Kaya magtanda ka, ha? Ayokong ginagabi ka sa labas. Intindihan mo ako? Pag malaman ko, makita ko, madatnan kita, nagabi na nasa labas ka pa, papatayin kita at mauulit ang ginawa ito. Ha? Papatayin kita. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Tonyo, tigilan mo na si Cherry. Huwag mo na siya saktan. Buntis siya. Ano ka ba? Tonyo, tama na Huwag yan. kang makialam dito, Cecilia. Wala kang pakialam dito. Kaya umalis ka dyan. Huwag mo akong pakialaman na dinisiplina ko tong malanding babaeng to. Animal. Punyeta. Mami Onyx, paulit-ulit ang ganong senaryo sa pamamahay na iyon. Halos gusto ko nang umalis, Mami Onyx, sa panahon na iyon. Subalit, hindi ko magawa dahil nga ako ay nagdadalang tao. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na once na maipanganak ko ang aking panganay, ay lalayas ako kasama ang bata. Maghintay lamang ako ng tamang panahon, lakas ng loob at lakas ng pangangatawan. Kaya dumating ang araw, Mami Onyx, na iniluwal ko na ang aking panganay kay Tonyo. Cecilia, sakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung saan Oh my God, sakit. manganganak ka na. Manganganak Sandali, na yata ako. puntahan ko si Manang Sefa para siya ang magpaanak sa'yo, ha? Sandali lang. Cecilia, Diyan ka lang. tulong. Tonyo. Ano ba? Cecilia, Tulong. tulong. Masasaktan, mangingitan ka na naman sa akin ngayon. Yung ate-ate. Aray ko. Manang, andito ako. Asaan na yung anak ko? Manganganak ka na. Jerry, halika dito. Dito. Manang, Ito, lagyan ko ng ano. magagalit Sa dito, masasaktan. Sahig, halika dito. Upo ka dito. Ayan. Ayan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan. Miga ka. Higa. Ayan. Cecilia, magpapakulo ka ng tubig. Bilisan mo, ilagay mo sa pinagkana. Bilis. Bilis. Sige. Ano ba? Ano ba yung yan? Lintik naman kayo. Ay, Tonyo. Hindi mo mapigilan ang boses ng buntis ay nanganganak na to. Ano ka ba? Natatado ka ba? Hindi mo ba alam na manganganak na yung asawa mo? Hindi ka man lang naawa? Ay, umalis ka sa bahay na to kung ayaw mo nang maingay. Tarantado. Manganganak yung anak ng asawa mo. Magagalit ka dyan kung may ingay. Umalis ka. Bahala na nga kayo dyan. Kalis na nga. Kung puisit. Sige. Hayaan mo yung taong yun, tarantado yun. Sige, Jerry. Alalayan kita. Sige, umiri ka. Sige, iri pa. Iri. Sige pa, iri. Isa. Sige pa. Sige. Ayan, konti na lang. Kaya mo yan. Sige pa. Kaya mo yan. Kaya na. Sige, iri pa, iri. Kaya. Isa pa. No, Manang. Oh. Hindi ko na. Sige pa. Sige. Jerry, walang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo lang, ha? Paano mo ilabas ang bata na malusog? Sige, iri ka pa.
Ere, iha. Umiri ka. Isa na lang, ere. Sige na. Oh, yan. Ayan, isa na lang. Isa pa ang hirit. Isa pa ang ere. Sige. Ayan. Lumabas na siya. Ayan, lalaki. Ang lusog-lusog. Ayan, payakin natin. Ayan, umiyak ka, bebe. Ang cute naman ng bata. Jerry, nanay ka na. Ayan na siya. Ah. Tono, Jerry. ano ka ba? Pwede na kitang galawin. Kapapanganak Hindi ka ko na lang buntis. eh. Namiss na kita. Namiss ko nang galawin ka. Ano ka ba? Mawa ka naman. Ayoko. Ayaw mo? Ha? Halika. Anong pinagmamalaki mo? Ha? Huwag mo ko sa... Ayaw mo? Ha? Anong pinagmamalaki mo? Ha? Huwag. Hmm? Huwag. Huwag. Nasasaktan ako. Kapapanganak ko lang. Sige na. Huwag. Ayaw Ah. talaga? Ah. Bibigay ka lang pala eh. Gusto mo pa talaga masaktan? Mami Annex, palala ng palala ang pananakit sa akin ni Tonyo. Kahit kapapanganak ko pa lang, ay agad niya akong ginagamit sa gabing iyon, Mami Annex. Hanggang sa nabuntis ulit ako sa pangalawang pagkakataon, Mami Annex. At kahit na iniluwal ko ang aking pangalawang anak, ay ganun pa rin ang senaryo, Mami Annex. Pilit pa rin niya akong ginagamit. Sa gabing iyon na kapapanganak ko pa lang sa pangalawa kong anak. Kaya hindi ko na makakayanan at hindi ko na hintayin pa ang susunod na panahon na baka muli ako ay mabuntis. Kaya isang araw, Mami Annex. Celia, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya. Ang anak namin. Pero hindi ako masaya. Sa tuwing ginagamit niya ako, kahit ayoko, sinasaktan at binugbog niya ako. Tulungan mo akong makatakas kami. Maawa ka, Celia. Please. Maawa ka. Kawawa ka naman. Sige, tutulungan kita. Tulungan kitang makatakas dito. Pero ipangako mo kapag nakatakas ka na, huwag mong isuplong sa otoridad ang asawa ko na si Tonyo. Kasi siya lang yung nagbibigay sa amin ng pinansyal. Mga anak namin maging kawawa pag siya ay makulong. Makakaasa ba ako na hindi mo isuplong si Tonyo? Ha? Jerry? Oo. Pangako. Mananahimik ako. Hindi ko isusuplong si Tonyo. Basta tulungan mo lang ako. Tulungan mo lang kami ng mga anak ko na makatakas dito. Makalayo dito at makabalik sa amin. Maawa ka. Ha? Sige, mamaya. Pagdating ni Tonyo, pag nakatulog na siya, ha, tatakas kayo at tutulungan kita. Tutulungan ko kayo ng mga bata na makatakas. Maski ako, awang-awa sa'yo, Cherry. Bata ka pa, dinala dito ni Tonyo. Ngayon, ilang taon ka na nandito at nagtitiis. Nakikita ko ang paghihirap mo. Kaya sige,
Tutulungan kitang makatakas. Tulungan ko kayo ng mga bata. Nandyan na siya. Bububugin na naman ako niyan. Cecilia, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na hindi niya ako magamit ngayong gabi. Nasasaktan na ako. Halos gabi-gabi na niya ako sinasaktan. Nandyan na naman siya, lasing. Cecilia, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Ha? Huminahon ka. Huminahon ka. Ako ang bahala sa kanya. Sige na. I-ready mo na ang sarili mo, ha? Sa pagtakas mamaya. Tutulungan talaga kita. Tutulungan kita. Wag ka nang maingay, ha? Tutulungan kita. Basta manahimik lang kayo. Manahimik kayo, ha? Wandok. Tonyo! Tarantado kang tao ka, nandyan ka Anong kailangan mo? Ha? Tarantado ka rin. Hinahanap, demonyo ka. Ano yun? Ito ang sayo. Sino yun? Oh, Ano yun? Ano yun? Anong putok na yun? Si Tonyo! Si Tonyo! Binaril! Si Tonyo, binaril! Tonyo! Tonyo! Paano na kami ng mga bata? Sino naman yung bumaril kay Tonyo? Cecilia, malaya na kami ng mga anak ko. Pwede na akong umalis. Cecilia, patawad. Pero masaya ako. Makaalis na kami. Salamat, Lord. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.